Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ating ikalawang aralin sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Aralin 2, Abstract. Narito ang kahulugan ng abstract. Ang abstract ay paglalahad ng problema o suliranin, metodolohiya at resulta ng pananaliksik na isinagawa. Dito rin nakasaad ang konklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik. Pag sinabi nating abstract, ito ay buod lamang ng isang buong pananaliksik. Ang laman nito ay problem, methods na ginamit at ano ba yung naging resulta. Gayon din ang ilang konklusyon at rekomendasyon doon sa isang espesipikong pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng pangangalap, pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon. Ito ay upang makahanap ng sagot sa isang tiyak na tanong o solusyon sa isang problema. Tandaan, kapag sinabi nating sistematikong proseso, dapat may pagkakasunod-sunod, malinaw at organisado. Una muna, mangangalap ng mga impormasyon. Sumunod, titignan kung tama ba yung mga nakuhang impormasyon. At ikatlo, titignan kung ano yung isinasaad ng mga impormasyon. Katulad ng binanggit ko, kapag sinabi nating pananaliksik, ito ay sistematikong proseso. Una muna, hahanap una ng problema kasi ano yung susolusyonan kung wala namang problem. Sumunod, kakalap ng datos. Ikatlo, titignan kung tama ba, angkop ba, tiyak ba yung mga nakuhang impormasyon. At ikaapat, doon natin bibigyan ng solusyon yung problema. Ulit, problems. Ikalawa, hanap ng data. Ikatlo, susuriin yung mga nakuhang impormasyon. At ikaapat, yun na yung resulta o solusyon doon sa problema. Layunin ng isang pananaliksik na magbigay ng bagong kaalaman, paliwanag o pag-unawa tungkol sa isang paksa o issue. Halimbawa na lamang sa bagong kaalaman ay ang medisina. Mula sa pananaliksik, nagkakaroon tayo ng ilang bagong kaalaman kung ano ba yung magandang gamot sa isang karamdaman, ano yung tamang medisina para sa isang karamdaman. Ang ikalawang layunin ng pananaliksik ay magbigay ng paliwanag. Halimbawa na lamang ang salitang nandito sa screen. Mula sa pananaliksik, nalalaman natin kung ano ba yung mga possible na rason, ano yung mga dapat gawin para maging maayos. Ang ikatlong layunin ng pananaliksik ay pagbibigay ng pag-unawa tungkol sa isang paksa o issue. Halimbawa na lamang ngayon, pabago-bago ang panahon. Dahil sa mga pananaliksik, nauunawaan natin bakit yon nangyayari. Ano yung mga dahilan, bakit yon nagaganap. Ang bahagi ng pananaliksik ay nahati sa 5 kabanata. Kabanata 1, suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnay na literatura ng pag-aaral. Kabanata 3, metodolohiya o pamamaraan. Kabanata 4, paglalahad at pagpapakahulugan. Kabanata 5, narito na ang lagom, konklusyon at rekomendasyon. Muli, para sa kahulugan ng abstract, ang abstract ay paglalahad ng problema o suliranin, metodolohiya at resulta ng pananaliksik na isinagawa. Dito rin nakasaad ang konklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik. Tandaan na kapag sinabi nating abstract, ito ay buod lamang ng isang pananaliksik. Ang abstract ay isang maikling buod ng nilalaman ng isang pananaliksik o pag-aaral. Layunin nitong magbigay ng pangkalahatang ideya sa mambabasa tungkol sa buong pananaliksik nang hindi na kailangang basahin ang kabuuan nito. Mahalaga ang abstract kasi kapag nabasa natin yung abstract, para na rin nating nabasa yung buong pananaliksik. Kung ano yung mahalagang bahagi na nabanggit doon sa pananaliksik, yun din ang laman ng isang abstract. Ang abstract ay karaniwang maikli, nasa 150 to 250 na salita lamang at isinulat sa malinaw at tuwirang paraan upang madaling maunawaan ng sino mang mambabasa. Muli, kapag abstract, ito ay buod lamang ng pananaliksik kung kaya't medyo maikli lamang ito. Tandaan na ito ay nasa 150 to 250 words lamang. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga mabubulaklak na salita.
Kung ano yung nakalagay doon sa pananaliksik, papaikliin mo lang yun tapos ililipat mo na para mabuo yung abstract. Ano ba ang nilalaman ng abstract? Una, rasyonal o layunin ng pag-aaral. Ikalawa, suliranin ng pananaliksik. Ikatlo, saklaw at delimitasyon ng pananaliksik. At pang-apat, resulta at konklusyon ng pananaliksik. Rasyonal o layunin ng pag-aaral. Ibig sabihin, ano ba yung dahilan bakit isinagawa yung pananaliksik? Makikita iyon kadalasan sa Kabanata 1. Munod, suliranin ng pananaliksik. Ano ba yung problema na bibigyan solusyon doon sa pananaliksik? Ito ay makikita din sa Kabanata 1. Ikatlo naman ay saklaw at delimitasyon ng pananaliksik. Ito ay makikita pa rin sa Kabanata 1. Kapag sinabi nating saklaw or scope, narito ang ilang mga katanungan na dapat masagot para mabuo natin yung saklaw. Una, paksa o larangan. Ano ang pangunahing tema o isyong sinusuri? Lokasyon, saan isinagawa ang pag-aaral? Panahon, kailan isinagawa ang pananaliksik? Kalahok, sino o ano ang mga kalahok ng pag-aaral? Halimbawa, estudyante ba? Guro o isang komunidad. Halimbawa, ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng epekto ng online learning sa mga mag-aaral ng senior high school sa lungsod ng Maynila sa taong 2023. Unang gabay na tanong, paksa o larangan, ano ang pangunahing tema o isyong sinusuri? Dito ay ano ba yung epekto ng online learning sa mga mag-aaral? Sumunod, lokasyon, saan isinagawa ang pag-aaral? Ito ay isinagawa sa Maynila. Panahon, kailan isinagawa? Taong 2023. Para naman sa kalahok, sino-sino ba ay naging bahagi ng pananaliksik? Ang mga naging bahagi ay mga mag-aaral ng senior high school sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano ba ang delimitasyon o delimitation sa English. Ito ay tumutukoy sa mga hangganan o limitasyon ng pananaliksik. Nililinaw kung ano ang hindi kasama sa pag-aaral upang maiwasan ng maling interpretasyon ng saklaw. Halimbawa, ang pananaliksik na ito ay hindi tinatalakay ang epekto ng online learning sa mga mag-aaral mula sa ibang antas ng edukasyon, gaya ng elementarya o kolehiyo, at hindi rin sinama ang mga mag-aaral mula sa ibang lungsod. Ibig sabihin, sinasabi dito na ang hangganan ng pananaliksik ay senior high school lang talaga. Hindi kasama yung mga nasa elementary at secondary. Gayon din, hindi rin kasama yung mga estudyante sa ibang lungsod. Ibig sabihin, mga estudyante lang sa Maynila ang kasama. Ikaapat na nilalaman ng abstract ay resulta at konklusyon ng pananaliksik. Ano yung magiging solusyon doon sa problema o number 2, suliranin ng pananaliksik? Ito ay makikita natin sa Kabanata 5. Narito ang katangian ng abstract. Una, may 150 hanggang 250 na salita at nakadobleng espasyo. Ikalawa, ginagamitan ng mga simpleng pangusap na malinaw at direkta. Katulad ng binanggit kanina, hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Kung ano yung nasa pananaliksik, yun lang din yung gagamitin natin. Ikatlo, hindi maaaring maglagay ng mga detalye na hindi nabanggit sa ginawang pag-aaral o sulatin. Katulad ng binanggit ko, kung ano lang yun nandun sa pananaliksik, yun lang din yung ilalagay mo sa abstract. Kasi nga, yung abstract, buod lang siya nung pananaliksik. Wala kang dapat na idagdag, wala kang dapat na ibawas. Sumunod, ikaapat, madaling maunawaan at makuha ng mambabasa ang target. Huwag magpaligoy-ligoy at gawing maikli pero komprehensibo para mapaintindi sa nagbabasa ang naging takbo, bunga at resulta ng ginawang pananaliksik. Sa pagpili ng mga salita, tiyakin na simple lang yung mga salita para naiintindihan ng lahat, lalo na yung target mo na mambabasa. Panlima, iwasang isulat ang iyong sariling opinyon at iwasang maglagay ng statistical figures. At pang-ani, maging objektibo at isulat lamang ang mga pangunahing kaisipan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Narito ang dalawang uri ng abstract. Una, deskriptibong abstract. Wala itong konkretong buod o konkretong resulta pero pinapaloob dito ang kaligiran, tuon at layunin ng papel. Maiksi lamang ito.
Ikalawang uri ng abstract ay tinatawag na impormatibong abstract. Ito ay naghahayag ng kumpleto, detalyado, kapaki-pakinabang at may malinaw na impormasyon. Mas mahaba ito kumpara sa deskriptibong abstract. Ang gagawin natin ay isang halimbawa ng impormatibong abstract. Dapat kumpleto, detalyado. Dito na nagtatapos ang ating ikalawang aralin. Muli ang wikang Filipino ay mapagpalaya. Atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.